Update tayo doon sa bike na mga junk shop boys na kinuha ng MMDA. May mga nakapagsabi sa atin na puntahan ko daw sa Alabang Viaduct doon sa may ilalim ng tulay at doon ko daw itanong kung saan dadalhin yung mga bike. Fast forward, hindi ko na kinuhanan ng video, ikikwento ko na lang sa inyo kung ano ang nangyari sa akin pagpunta ko ng Alabang Viaduct. Wala rin ako nakausap na officer ng clearing operation. Kasi ang mga naandun, mga enforcer lang. Pero sabi nila sa akin, puntahan ko na lang daw, it's either Ortigas or Marikina. So eto na nga, pag uwi ko ng junk shop, tinanong ko sila kung saan ba nakapwesto yung bike. So yun nga, nakalabas daw kasi yung gulong dyan sa may pathway na yan, kaya obstruction talaga. Given na, kasalanan na namin, okay. Pero yun nga, sana man lang talaga ay nagbigay ng ticket para man lang alam namin kung paano namin i-claim yung bike na 5. Okay lang sana kung isa hindi ko na siya hahabulin. Kaso 5. Tapos yung isa, hindi pa nga makamove on si Choi kasi nga, hiniram lang niya yung bike niya sa kapitbahay para lang siya ay makapunta dito sa junk shop namin para hindi siya mamasahe. Ang worth nga daw kasi nung bike na yon is 17K. Tapos nang magkarga ng bakal itong truck na ito at kapag ganyan, tina-truck scale namin yan malapit dito. So ang ginagawa ni Tot, binabike lang niya yan. Kaso ang problema, di ba, wala ngang bike si Tot. So ayan yung malaking problema namin. Wala makapagpahiram ng bike kasi nga nasa id yung bike natin. Kesa lakarin ni Tot, sabi ko sa kanya, gamitin na lang si Trekkie yung bike natin. Wag lang niya lang iwawala. So yun nga, nag-iisip tayo kung paano mapapalitan yung bike na 5 para sa kanila. Dumating na yung driver, si Bayaw at saka si Kuya Renato na walang kaalam-alam na nawala na yung bike nila. Bike kasi yung service nila, hindi sila namamasahe kasi nga daw ang mahal ng pamasahe. Nagtitipid ang mga junk shop boys tapos kukunin nyo MMDA. Grabe. At ngayong araw sila ay maglalakad pa uwi sa bahay nila nang walang bike.